Yeah. Good morning po sa bawat isa po sa atin. It's good to be in the house of the Lord. Amen? Pakibati po muna yung katabi niya na magandang umaga. Alright? Napakaganda po ng araw, napakaganda ng ibinigay sa atin ng Panginoon. And I believe this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Okay? Noong mga nakalipas sa linggo, talaga naman po ang bansa po natin ay talagang binayo ng iba't ibang bagyo at ang bagyo ay nagsipagpilahan papasok ng bansa natin. Ano? And we give glory unto the Lord dahil sa pagkakataon po ito, pinaganda na ng Panginoon ang panahon po natin. At ang nagpaganda pa po ng panahon ngayong araw na ito ay tayo ay magpupuri at sasamba sa Panginoon. Amen? Alright, okay? And I hope and I pray that everybody's excited to be in the house of the Lord kasama ang ating pamilya as we challenge and as we encourage our members to bring our families to church. No? Mahalaga po yung pong pamilya ay magkakasama na naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. Alright, ngayon po, hindi na po papakatagal, I will dig in doon po sa ating pag-aaral ng salita po ng Diyos ngayon po umagang ito. Nandun pa rin po tayo sa message series na binuksan po natin ngayong buwan na ito, in which this is our main theme pagdating po sa ating pong seasons for the family. Okay, ngayon po 2024. At ang title po nito ay Upright. Okay? At ngayong umaga po ito, allow me to share the word of the Lord sa inyo. At ang aking pong i-discuss at ibabahagi po sa inyo sa salita ng Diyos ay pinamagatan po natin United in Love. Okay? United in Love. So if you have your Bibles with you, kindly open it with me, the book of Colossians. Okay? Colossians chapter 3, we'll be reading from verse 12 to verse 14. Okay? Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Nasa New Testament po yan. Okay? So kung nakita niyo na po, maaari po sabi ng Amen? Alright. Maaari po hilihan kong bawat isang tumayo bilang pagbibigay galang po sa pagbasa po ng salita po ng Diyos. Okay? Ang gawin po natin dito, basahin po natin ito ng salitan. I will be reading verse 12. Babasahin niyo po ang verse 13 at pagdating po ng verse 14, naka-highlight po iyan, sabay-sabay po nating babasahin. Okay? Ready na po ba tayo? Amen? Okay, basahin po natin Colossians chapter 3, reading from verse 12 to verse 14. Ang sabi po din ay ito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Verse 14, sabay-sabay po tayo. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Praise the Lord sa pagkabasa ng salita po ng Diyos. Sumandali po tayong manalangin. Pag-pray po natin. Nagabayan tayo ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, magandang umaga po Panginoon sa inyo at maraming pong salamat sa napakagandang umaga, napakagandang araw na ito na ibinigay mo sa bawat isa po sa amin. Bilang isang individual at bilang isang bahagi ng pamilya, kami ay itinago mo sa church na ito para makinig at makapakinig ng iyong salita. Dahil alam po Panginoon namin, isa sa pinakamatinding blessing na ipinagkaloob niyo sa amin ay wala pong iba kung hindi po Panginoon ang gabay ng iyong salita. Lalo tigit, kailangan po namin na patatagin ang relasyon ng bawat isang pamilya na naririto Panginoon at hindi po namin kakayanin po iyon kung wala ang basbas at kung wala po Panginoon ang biyaya mo. Samahan niyo po Panginoon kami ngayong araw na ito, ngayong umaga pong ito sa pag-aaral ng iyong salita. Buksan niyo po Panginoon ang aming mga puso't isipan. Pagliwanagin Panginoon ang aming isipan Panginoon. Tanggalin ang anumang distractions Panginoon na maaaring maging hadlang sa pag-uusap at pagtuturo mo po Panginoon sa amin. Ma-absorb po Panginoon namin lahat ng aral na gusto mong aming matutunan at samahan po Panginoon kami. Itago niyo po ako sa iyong likuran Panginoon. Gamitin niyo po Panginoon akong iyong lingkod upang maibahagi ko po Panginoon ng malinaw na malinaw ang iyong salita
na ngayon pong umagang ito. Muli, Panginoon, itinataas po namin kayo. Kayo pong binibigyan ng kapulihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright, maaari na po tayo magsiyo po. Okay, again, ang ating pong topic ngayon is entitled Upright, United in Love. Ang ganda po nung verse na binasa po natin sa Colossians. Kung babalikan po natin, ang ganda po nung sinasabi mo na, pwede ipakita niyo ulit. Sabi dito, therefore, as God's chosen people, sino po ba yung tinutukoy po dito ng verse? Tayo po ang tinutukoy po dito. Tayong mga pinili ng Panginoon. Therefore, we are God's chosen people. Ang sabi po ito, holy and dearly loved. Ganun po tayo kamahal po ng Panginoon. Maganda pong maintindihan po natin ito bago natin iligin yung pag-aaral. Na maintindihan po natin na mayroon pong nagmamahal sa atin. If we felt like we are neglected by men or the people around us or even our family members, tandaan po natin na mayroon pong nagmamahal sa atin at yan ay wala pong iba kung hindi ang Panginoon. And praise be to God kasi mayroon pong nagmamahal sa atin na hindi po naghahanap ng anumang kapalit. At yan ay walang iba kundi ang Panginoon. Pero sabi dito, mayroon daw magandang karakteristik, okay, sa mga tinawag ng Panginoon na po pwede po natin gamitin prinsipyo para po mas tumibay ang relasyon ng bawat isang miyembro ng pamilya na naririto. Ang sabi dito, clothe yourselves with compassion. Isuot daw po natin. At sinabi ito, hindi isuot lamang. Ang terminong ginamit po dito is for us to practice compassion in our life. Maging mapagmahal, maging maibigin po tayo. Hindi lamang po yun. Ang pinapractice po dito is maging kind po tayo. Let's practice the character of kindness. Maging mabuti sa ibang tao, maging mabuti sa mga karelasyon po natin, at maging mabuti tayo sa mga kabahagi o miyembro ng pamilya kung saan tayo naroroon. At ang sinabi pong sumunod na dapat natin ina-apply sa buhay natin, hindi lamang po yung compassion, hindi lamang po yung kindness, kung hindi po yung humility, pagpapakumbaba. Ito po ibinahagi ko po kahapon sa mga kapulisan. Maintindihan po natin, sabi po ng Bible, malinaw na malinaw po ito, sa Panginoon, kung sino po ang nagpapakumbaba, siya po ang itinataas ng Panginoon. At ang mga nagmamalaki at nagmamataas ay binababa po ng Panginoon. At may nagpo-forward na bata, ay pakihawakan po natin. At baka po yan ay dumami. Okay. Alright, anak ha, okay? Okay, sige. Sabi ito, humility, pagpapakumbaba po tayo. Mahalaga po iyon. Kasi kahit sa tahanan po, kapag ka ang pamilya nagpapataasan, nagpapayabangan, maniwala po kayo, wala pong mananalo. Kahit sa anumang aspeto ng buhay po natin, kapag ka nagbabalaki ka sa isang tao, lagi yung talo. Lalo tingin sa pamilya mo, hindi po pwede na bilang isang ama, magmamalaki ka sa pamilya mo. Hindi po bilang isang ina, magmamalaki ka sa asawa mo at pamilya mo. At lalo tingin yung mga anak, hindi po ba? Maganda pong itinuro po ito. Hindi lamang po yung kababaan ng loob. Itinuro din po yung gentleness. Magiging gentle. Di ba? Kaya po ako, pag namalo ko sa mga anak ko, very gentle. Yung pag pinalo ko sila, makakalimutan nila kung anong pangalan nila. Ganun po ako ka-gentle, di ba? Tama? Ibang pinalo nila, sino ko? Nasaan ako? Gentleness ang tawag ko. Okay? Pero hindi kasi po, tinuro po sa atin maging gentle po tayo. Okay? At itinuro din po na maging, ito mahirap to, sa pamilya, na karakter. Ituturo yung patience. Tama? Sino mo na ma-practice yung patience? Di ba? Ang hirap mong practicein yan eh. Alam niyo po kung bakit mahirap practicein yan? Kapag ka itong mga karakter na to, gusto mong ma-practice at ma-apply sa buhay mo, susubukin talaga ang pasensya mo. Kung gusto maging pasensyoso at pasensyosa, susubukin talaga ang buhay mo na maging pasensyoso. Papatagpuin ka ng Panginoon sa mga taong hindi ka pasensya. Tama ba? Pero mahalaga daw po iyan para tumibay ang relasyon ng pamilya. Pero ang sinabi dito sumunod ay mga mas mahalaga.
hindi po dina-downplay ng author po ng Book of Colossians, okay, ito po mga karakter na to. Kasi pinakita nga po niyo yung kahalagahan po nito eh. Sabi nga po dito, isuot natin eh. I-practice natin eh. Hindi lamang i-absorb yung character of compassion, the character of kindness, the character of humility and gentleness and patience sa buhay natin. Ang tinuturo po dito ay i-practice natin ito. But listen to this carefully. In verse 13, sabi niya, bear with each other and forgive one another if any of you has grievance against someone. Tinuturo din po dito, yung matuto po tayong magpatawad. Okay? Itinuturo po dito na matuto tayong mag-forgive doon sa mga nagkasala po sa atin. Because the reality would prove na wala naman po sino man sa atin na hindi po nagkasala. At ang biyaya po ng Panginoon sa lahat nating mga tao na nagkasala, binigyan po tayo ng kapatawaran ng Panginoon. Kaya kung sabi ito, matuto tayong magpatawad, di ba? Sa pamaraan kung paano rin tayo pinatawad ng Panginoon. Kung ang Panginoon nga pinatawad tayo sa kasalanan po natin, tayo pa po kaya, di ba? Ay hindi magpapatawad. Kaya po maraming pamilya ang wasak. Marami po ang pamilya ang sira. Marami po ang pamilya ang dumadaan sa matinding pagyanig ng pamilya nila. Okay? Dahil po hindi lamang po na isusuot o practice yung mga naunang characteristics na tinuro ni Apostle Paul dito. Isa rin po sa kadahilanan ay dahil hindi rin po tayo natututong magpatawad. The way na ang Panginoon ay nagpatawad. Kasi po ang Panginoon nagpatawad po siya. Wala pong hiningin kapalit ang Panginoon. Sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya at walang pasubali, papatawarin ka ng Panginoon eh. Sa harap po ng Panginoon yun, sa tao, pag humingi ka ng tawad, kailangan may gawin ka pa eh. Hindi po ba? Kailangan gawin mo to, may requirement, may gawin. Sa Panginoon, wala po requirement. Sa Panginoon, lumapit ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. And take note of this, hindi po excuse ito sa mga tatay, sa mga nanay, at mga anak para gumawa tayo ng kasalanan. Kasi baka po sabihin natin, tinuro po ni Pastor, tinuro po ng Bible, matuto magpatawad. Makagawa nga ng kasalanan, tapos magsusorry ako. At pag hindi tinanggap, isusumbong kay Pastor. Pastor, hindi nakikinig sa preaching nyo to. Hindi nagpapatawad, katulad sa Panginoon. Tandaan po natin, Panginoon po ay nagpapatawad, pero ang Panginoon po ay nagchachastise din. Nagpaparusa din po ang Panginoon. Hindi po ito excuse para po tayo ay gumawa ng kamalian. At tinuturo po dito ni Apostol Pablo, para mas tumatag ang pamilya, matuto po tayong magpatawad. Okay? At ito po yung pinakamahalaga sa verse at tema na pag-aaralan po natin ngayon. Kaya po ini-highlight ko ito. Ang sabi ni Apostle Paul is this, and over all these virtues, over all these characteristics, that is, sabihin po natin, beneficial in strengthening our family and the relationship in our home. Ang sabi dito, put on love. Okay? Which binds them all together in perfect unity. Ang ganda po nung sinabi dito. Sa lahat ng ito, makakatulong yun eh. Makakatulong po yung compassion, makakatulong po yung kindness, makakatulong po yung humility, makakatulong yung gentleness, makakatulong yung patience para tumibay ang pamilya at relasyon sa tahanan. Makakatulong din ang higit yung pagpapatawad. Pero sabi dito, above all these virtues, let us put on love. Bakit po sinabi, ilagay natin o i-practice yung pag-ibig? Dahil po yung pag-ibig, ito po ay glue that makes our family united. At hindi po sinabi dito, unity lamang. Meron pong adjective na idinugtong sa unity. Ang sinabi dito is perfect unity. Hindi lamang unity na nag-reunion. Hindi lang nag-unity, nagsama-sama. Ang sinasabi ito, perfect unity. Nag-harmonize, may harmony, may pagkakasundo, may pagkakaunawaan. Even in our differences,
pagkakaiba-iba ang ugali natin, pagkakaiba-iba ang sitwasyon natin, we are still collaborating, we are still cooperating, and we are still complementing with each other. Hindi po nagkakaroon ng competition. Perfect unity. Ang ganda po sa tahanan po noon. At wala pong sino man na naririto na magsasabing ayaw nyo ng unity. Hindi po ba? Wala pong magsasabi dito na gusto nyo magkawatak-watak ang pamilya nyo. Wala po sa atin dito na nanaisin natin na wasak ang pamilya natin. Yun nga lang po umalis yung isang miyembro ng pamilya, mga ibang bayan, nakipagsapara sa ibang bayan dahil sa hirap ng buhay at pagtatrabaho eh. Masakit po sa damdamin po yun eh. I should know dahil po ako ay isang anak ng isang OFW eh. I would remember every time na aalis po ang aking ama pupunta sa ibang bansa, paghahatid po namin sa airport, di ba? Mahaba pa buhok niya noon. Di ba? Pagpunta niya sa airport, papasok pa lang sa pintuan ng naiyan, nalulungkot na ako eh. And you can even ask my mom, pag-uwi namin ng bahay, tanong niyo kung saan ako nakapwesto. Nasa bintana ako, nakatingala ako, titingnan ko yung plano. At ang tanong ko sa nanay ko, Ma, diyan ba siya nakasakay? Sagot niya, hindi ko alam. Malay ko, dami yung plano eh. Mahirap po yun eh. At naandun din po sa damdamin ko yung every time na alam ko, darating yung tatay ko. Di ba? Hindi dahil may chocolate, hindi dahil may rubber shoes, hindi dahil may pasalubong, dahil alam ko, makukumpleto ulit yung pamilya namin. At least for a month. Kasi yung bakasyon niya. And for so many years, paulit-ulit po yun. Mahirap po yung ganun. Nawatak-watak yung po physical po yun. Hindi po kami, hindi po perfectong pamilya. Pero nabubuo kami, natutuwa po kami pag nagkakasama-sama po kami ng ganun. Eh di lalo na po kung di po magkakasama kayo sa tahanan, pero magkakahiwalay kayo. What do you mean? Marami po magkasama, magkatabi sa kama, pero magkahiwalay. What do you mean, Pastor? Magkasama sa tahanan, pero nag-aaway. Magkasama sa tahanan, pero ayaw niya ng kasama asawa niya. Marami po mga bata, ganun din. Marami mga bata, nagre-rebelde sa magulang. Dahil pag pinagalitan ng magulang, akala nila, pinagagalitan lang sila dahil gusto silang pagalitan. Hindi nila naisip, kaya pala pinagagalitan kasi gusto silang mapabuti at maituwid ang buhay. Maging rebelde, konting pagalit, alis. Di ba? Pag wala ng baon, balik. Ganun din naman. Tama mo ba? Remember the story of the prodigal son? Wala kung sino man dito na gusto ang pamilya niya ay wasak. We want our family to be in perfect unity. And we cannot achieve perfect unity kung wala po ang Panginoon sa tahanan. Malina po ang book of Psalms dyan, unless the Lord builds the house, the labor in vain that built it. Kahit anong gawin natin, kahit anong galing natin, kahit anong galing ng tatay at ng nanay, kahit summa cum laude ka, o anuman ang laude mo, kahit small laude ka pa, award ba yun? Hindi ata ano. Vlogger pala yun. Kahit anuman ang award mo sa school, walang kwenta yan kung wala ang pamilya, wala sa pamilya mong Panginoon. Walang kwenta kung may kotse ka, pero walang pamilya sa Panginoon, ang Panginoon sa pamilya mo. Walang kwenta kung may malaking bahay ka, may mansyon ka, marami kang property, kung wala ang Panginoon sa bahay at buhay niyo. Wala pong kwenta lahat ng bagay. Unless the Lord builds the house, they labor and vain that built it. Hindi mo masama magkaroon ng bahay, hindi mo masama magkaroon ng kotse, hindi mo masama magkaroon ng accomplishment, hindi po masama yan. Because the plan of the Lord is to prosper us and not to harm us. Plan ng Panginoon po sa atin. That is what the Lord wants. And even our desires of our heart, gusto po ng Panginoon sa atin yan. Pero ang gusto po natin makita dito, we can never achieve perfect unity by our own skill and ability. We can only achieve perfect unity only by the grace of God. Maganda po yung inawit ng praise and worship team eh. Jesus be the center of our home. Sa bawat isang mananampalataya na naririto,
In every relationship, making sure that Jesus would be the center of that relationship. What does it mean to be Jesus, to be the center of your relationship? Ibig sabihin, sa lahat ng actions, sa lahat ng decisions mo, ang gusto mo, mag-glorify ang Panginoon. In every actions, in every decisions, ayaw mong magkamali, kaya kinukonsulta mo yung plano ng Panginoon sa buhay mo. You are trying to align yourself with the purpose of the Lord sa buhay mo. Yun ang gusto nito, kaya pa-achieve natin ng perfect unity. Pero ang tanong, achievable ba yung perfect unity? Malinaw na po yung sinabi dito. Yes, it is. Yes, it is achievable. Perfect unity is achievable. At ang dahilan dito is because of the love na ibinigay sa atin ng Panginoon. Families today, karamihan po ng pamilya ngayon, makinig po kayo maigi dito. Dahil malamang ito ang sitwasyon ng pamilya natin. Kaya nga po mahalaga at ini-encourage po natin na kung kayo ay miyembro ng pamilya, lalo tigit ngayong family month, dalhin niyo yung family sa church. Lead them closer and closer to the Lord. Hindi lang sa church. Ilapit sa Panginoon, bakit? Families today face different challenges. Challenges that threatens to pull our family apart. Tagalogin ko po, no? Maraming mga sitwasyon sa buhay ng pamilya na nate-threaten o tine-threaten tayo o nagbabadya na wasakin at paghiwa-hiwalayin ang pamilya natin. Alam niyo po kung ano yung mga yun? Ang dami po niyan. Magbibitaw lang po ako ng ilan. Naandyan po yung mga miscommunications, di ba? Naandyan yung mga misunderstandings, naandyan yung mga competing priorities, di ba? Naandyan yung communication breakdown, ayaw na mag-usap, naandyan yung lack of quality time, walang oras si tatay, walang oras kay nanay, si nanay, walang oras kay tatay, yung mga anak may kanya-kanyang buhay, ang mahalaga sa kanila, load lang, at nakapag-internet, may gadget, di ba? Naandyan din po yung mga financial stress, di mo mawala po yan, di ba? Yung totoo, pag dumalapit na po ang Christmas, nakaka-stress lalo. Di ba? Dahil nandiyan yung financial stress, ang dahil mong isipin, regalo sa ganito, regalo sa ganyan, pumunta ka ng Divisoria, ang daming tao, nakaka-stress, madudukutan ka pa, nakaka-stress. Ang masakit ko, nadukutan ka na, wala namang dinukot sa'yo. Di ba nakaka-stress yun? At nakaka-stress dito, yung pag dumadating yung sahod mo, di ba? Yung parang hangin lang na dumadaan, pagdating yung sahod, wala na. Anong nangyari? Hindi man lang kayo nakanood ng Hello Love again. Diba? Mag-Hello Love forever na. Wala pang Hello Love again. Kawawa naman, hindi man lang naidig. Oh, diba? Financial stress. Ito, nangyayari po sa pamilya po ito. Infidelity. The issue of infidelity. Unfaithfulness. Nagiging unfaithful. Marital stress ang tawag po dito. This threatens our relationship and our family to fall apart. Di ba? Parenting challenges. Naku po, napakadami po nito. Ang dami po nito. Pastor, hindi pa po ako magulang. Ako po ay anak lang. O hindi para sa iyo to, kasi ikaw yung problema. Parenting issues. Hindi po ba? Ang daming issue sa bahay. Hindi lang po ito. Meron pong substance abuse. Baka meron po dito, meron kayong anak, kapamilya, na addict. Addict saan? Addict sa alak, addict sa bisyo, di ba? Addict sa kung ano-ano man. Addict sa droga. O hindi lang ngayon ang addiction ngayon. May mga addiction na rin po, pati sa mga digital na mga gamit. Di ba? Na-addict eh. Buti sana kung addict kay Lord eh. Ang maganda yung addict kay Lord eh. Kasi kapag addict ka kay Lord, lumalapit at lumalapit ka sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng tawag, it builds your relationship. Eh problema, hindi addict kay Lord eh. Addict sa mga binibigay ng mundo eh. Cultural and generational differences, pagkakaiba-iba. External influences and peer pressure. Unresolved past issues. Okay? At the same time, ito yung pinakamasakit. Spiritual neglect. Malaking issue po yan.
Kaya nga po hinuli ko po yun eh. Marami pong pamilya dito, pagdating ng problema ng pamilya, ang gagawin, okay, pray tayo. Pero pag walang problema, okay lang. Pagdating sa saya, di ba? Okay. Fun. Pag nagka-problema, di ba? Lalapit sa Panginoon. Walang problema po sa Panginoon yon. Pero yung pinakamasakit, we are becoming proactive rather than we are becoming reactive rather than proactive. Tinuro ng Panginoon para maiiwasan yung problema eh. Ang problema sa atin, mas mabilis natin ninineglect yung spiritual kaysa po yung sa mga bagay ng natural na binibigay ng mundo. And I tell you honestly, this world, ibinigay ng Panginoon salita niya to bring balance. Ang salita po ng Diyos ang main authority sa mga bagay na hindi natin maintindihan. Salita ng Diyos at ang Diyos lang magbabalanse po yan. Ang masakit, kaya tabingi ang bangka, di ba? Hindi binabalanse ng salita ng Diyos. Hindi binabalanse ng Panginoon. Bakit? Ninineglect natin eh. Ninineglect po natin ang Panginoon. Kaya po mapapansinin po natin, maniwala po kayo sa hindi. Pumunta kayo sa napakaraming churches, maliit, medium-sized churches, even larger churches. Makikita niyo po, the attendance, there will be studies na right after the pandemic, yung mga churches, deteriorates yung mga umaten sa church. Bakit? Ang tawag doon, takot sa COVID, takot sa sakit, takot sa ganito, lahat kinatakutan, takot sa Panginoon, isinantabi. Pero kapag ka nagka-problema na, saan lalapit? Sa Panginoon. Diba? These are specific situations or challenges that threatens our family to fall apart. Pero praise be to the Lord. Alam niyo po kung bakit? Pero pong solusyon na binigay ng Panginoon dyan. Listen to this carefully. Sabi ko po kanina, wala pong gusto pamilya dito na mapahamak ang pamilya niyo. Wala pong sino mang pamilya dito na gusto niyo sira ang pamilya niyo. Na hindi kayo united, hindi kayo nag-harmonize. Hindi ko sinasabing walang problema. Hindi pinapangako ng Bible na wala tayong challenges at problems. Pero pinapangako ng Panginoon, even in challenges and even in challenging times, asawa mo ang Panginoon. Meron pong tatlo na itinuro po dito sa verse na ito na dapat natin maintindihan. At ang pinaka-core value ng lesson ngayong umagang ito is the word love. Pag-ibig. Pag-ibig. Mahalaga po yung pag-ibig sa pamilya. Bakit po? Hindi po mabubuo ang pamilya kung walang pag-ibig. If I didn't say I love you to my wife, hindi ko siya magiging girlfriend at hindi ko siya magiging asawa. Lalo tigit kung hindi rin siya nag-I love you sa akin, papayag. Mahalaga po yung love. At ang pinakamaganda dito, sabi ito, love in the family and in relationship is a glue that binds our family together to be in the state of perfect unity. Pero po, sa hinahanap ko yung video na yun eh. Naalala ko yun, hindi ko alam kung anong klaseng advertisement ito. Philippine brand na ano to eh, na glue. Alam yung mga parang IT band? Alala ko ito, mga 1990s or early 2000, okay? Nilabas ko itong commercial na to. Para siyang mighty band. Ang ginawa doon sa kanya, may isang kahoy. Okay? Tapos yung isang construction worker, yung sapatos na nilagyan ng glue. Okay, nilagyan ng glue. Tapos pinatapak siya doon sa kahoy na isang plank ng wood. So after ilang seconds, ang ginawa ng mga lalaki, okay, ipinatong siya sa isang parang railing. Okay? Tapos ipinatong siya ng pabaliktad. So nakapatiwarik yung lalaki. Tapos tsaka siya binitawan, pero hindi nahulog. Okay? Tuwan-tuwa ako dun. Gusto ko subukan, pero ayokong gawin. Oo. Pero nasubukan ko rin po yun. Sa tigas ng ulo ko, naitalya ko ng nanay ng patiwarik. Alam ko yung pakiramdam. Kaya hindi ko na ginawa. Pero I was so amazed with that advertisement. Ako nakakatuwa. And alam ko, this is a perfect illustration sa pagkakataong ito.
na meron po pwede na mag-glue sa family na kahit balik-balik ta rin ka, kahit na ikaw ay hampasin ng bagyo, hindi ka bibitaw kung saan ka nakadikit. At alam niyo kung ano yung glue na yon? Anong tinuturo ng Bible? It is love. Pag-ibig. Ano pong uri ng pag-ibig po ito? Tatlong bagay lamang po. Sabi po nito, let us pursue love that prioritizes. Pursue love that prioritizes. Ano po sabi ng verse po nito? In Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Pwede mo ba samahan niyo akong basahin natin ito? Samahan niyo po akong basahin natin. Philippians 2, 3 to 4, please read. Do not give out of selfish ambition or greed. Rather, in unity value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Ang ganda po ng verse na ito, no? Sabi dito, love in the family, okay, starts in prioritizing others above ourselves. That's the lesson of this verse. Kaya sabi dito, do nothing out of selfish ambitions, okay, or vain conflict or conceit. Sabi dito, rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Ang ganda po nito. Alam niyo po, isa pong kahanga-hanga po na makikita ang karakter ng pag-ibig, yung marunong mag-prioritize ng mga bagay-bagay at sitwasyon sa buhay. Okay? At isa po, bilang isang perspektibo, hindi lang po bilang isang ama, kundi bilang isang anak. Isa po sa makikita ko, kahanga-hanga po dito, na dapat makita ng bawat isang mga anak na naririto. Okay? Hindi lamang ng mga magulang. Na karamihan po ng mga anak, listen to children who are here, young people who are here. Bitawan niyo mga telepono, makinig kayo sa sabihin ng Panginoon. Ang sinasabi dito, isa sa kahanga-hanga po na karakter ng mga magulang is because of their love, okay, they learn to prioritize things at natututunan ng mga magulang na isang tabi yung kanilang gusto, mga desire sa buhay nila para maibigay lamang yung desire ng kanilang asawa at desire ng kanilang mga anak. Marami po akong nakitang pamilya, marami po akong nakitang tatay, marami po akong nakitang nanay na isinantabi yung ikaliligaya niya para lumigaya lang at masatisfy lang yung pangailangan ng anak niya. I've seen a lot of mothers na nagugutom pero mas uunahin yung pakainin yung anak niya kaysa makainin ang sarili niya. Ang dami ko po nakita mga tatay na nagsasakripisyo, pumupunta sa ibang bansa para isakripisyo. Hindi naman sa gusto nila na humawalay sa pamilya nila eh. Gusto nila kasama yung pamilya. But because there is a great need in the family, magsasakripisyo ng buhay, mangingibang bayan para lang isang tabi yung kanilang sarili para may provide lang ang pangangailangan ng kanilang mga anak. At listen to this mga anak, wala tayong karapatan magrebelde kapag kaganon ang mga magulang natin. Paso hindi naman nag-a-abroad eh. Kahit yung mga magulang mo hindi nag-a-abroad, nagpapakahirap yung magulang mo magtrabaho. Bakit? Dahil mahal ka niya eh. Bumabangon ang nanay mo ng madaling araw, makipagluto ka lang. Pursue love that prioritizes. Maganda pong karakter ito ng isang magulang. Maganda pong karakter po ito ng isang miyembro ng pamilya. Learn to prioritize things in our life, not of our selfish ambitions. Isipin niyo po, kung lahat ng miyembro ng pamilya isinasantabi yung pangsariling kapakanan at inuuna yung kapakanan na mahal sa buhay nila, napakaganda ng relasyon sa pamilya. It would be in perfect unity. Kapag kayo magulang, inuuna yung gusto, yung tatay gusto niya unahin yung ikaliligaya ng asawa niya, di ba? Ano na, napakaganda relasyon ng mag-asawa. Vice versa. Ganun din po yun. Yung mga anak, uunahin nyo kung ano yung gusto ng magulang nyo rather than sa gusto nyo. Ang ganda nun. Magiging obedient yung mga bata pagdating sa ganun. Eh, problema po sa atin, ang nauna sa atin, ano muna ang gusto ko eh. Di ba? Marami sa atin, pagdating sa tahanan, kaya nag-aaway-away, nagbibilangan tayo eh.
Ako na nga nagtrabaho, ako pa maghuhugas. Ako na nga naglaba, ako pa mamamalansya. Ako na nga yung ganito, ako pa ba ganito? O sino gagawa ng lahat? Ako? Isipin nyo, kung lahat tayo, ang ganda mo siguro sa pamilya pag inuuna mo yung ibang tao ay sarili mo, magkakaroon ng volunteerism sa bahay. Di ba? Hindi na kailangan magsahin pa ni nanay at saka tatay, anak, pagod na kami, pwede ba kayo nila maghugas? Di ba? Wala sigurong ganun. Bakit? Kasi yung attitude at prioritizes eh. Di ba? Uunahin ko, kahit pagod ako, gagawin ko. Ginagawa nga mo ng magulang yan eh. Hindi ba? Yung nanay, maghapon nang nagtatrabaho sa bahay, naglaban na maghapon eh. Pagdating ng gabi, namamlansya pa. Kaya karamihan po ng mga nanay, nanginginig eh. Bakit? Pasmado eh. Namlansya na, maglalaba pa. Eh buti sana kung ganun lang po eh. Sa panahon ngayon, sa generation po ngayon, kahit po babae, nagtatrabaho na rin po eh. Hindi ba? Tapos yung mga anak, nagreklamo pa. Hindi po ba? Maganda pong maintindihan yung kung love that binds us together in perfect unity, it should be a love that pursue yung mga priorities po natin. Isinasantabi yung mas gusto natin sa sarili natin dun sa mga gusto ng mahal natin sa buhay. Yan ang tunay na pagmamahal. Yung kaya mong magsakripisyo, kaya mong isang tabi yung kagustuhan at kaligayahan mo para lang sa ikaliligaya ng mahal mo sa buhay. Bakit? If you pursue love that prioritizes, it seeks to serve and uplift. Diba? Yung karakter na nagpa-prioritize ng iba rather sa sarili niya, ito yung merong servant attitude. Gusto niyang maglingkod, gusto niya magsilbi, o gusto niya mag-encourage. Tama? Maintindihan po natin, the lesson here in this verse is that we are to commit placing the needs of our family members above our own. Ha? Dami ko po nakita dito mga tatay, gusto niyo bumili ng rubber shoes eh. Pero dahil kailangan na anak mo ng sapatos sa school, uunahin mo yung anak mo sapatos, hindi ba? Marami dito, gusto bumili ng mga bagay-bagay, isinasantabi mo yun kasi gusto mong unahin muna yung gusto na mahal mo sa buhay. Start by listening intentionally and serving selflessly. Kinig ka. Maging sensitive po tayo. Ano ba pangailangan ng pamilya ko? After listening and being sensitive to the need of our loved ones, let us serve them. Di ba? Selflessly. Walang pasubali. Di ba? Walang pag-aalinlangan. You will do it because of love. Sumunod po, tatlo lang naman po ito. Pangalawa kagad. Hindi lang pursue love that prioritizes. Maintindihan po natin that we are to practice love that protects. Okay? Practice love that protects. Ano po sabi ng verse po na ito? 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Pakibasa nga po ng malakas po. 1 Corinthians 13:7. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Ang ganda po nun, ano? Sabi ito, it always protects, it always trusts, it always hopes, it always perseveres. May maganda pong word na sinabi po dyan. Maliban po yung protect. Meron pong paulit-ulit na sinasabi dyan. Alam niyo po ano yun? Yung salitang always. Pag sinabi po yung salitang always sa wikang Ingles, it actually pertains to frequency. Okay? Ibig sabihin, paulit-ulit na ginagawa. It becomes part of the system. It becomes part of the character ng isang tao. It always protects. Nagkakaroon ng redundancy. Paulit-ulit eh, di ba? Yung totoo po, mahirap po yung paulit-ulit. Bakit po? Karamihan ng paulit-ulit, maniwala ko yun, nakakasawa. Subukan niyo po yung damit niyo, paulit-ulit yung isuot, hindi ba kayo mananawa? Pag isang bagay, paulit-ulit, madali mo bang gawin? At ang pinakamasakit po dito, at nagpahirap dito,
mahirap pong paulit-ulit pagprotekta. Bakit po? Nakakapagod. Nakakapagod po yung paulit-ulit na magtiwala. Lalo tigit sa isang taong hindi katiwa-tiwala. At hindi mapagkakatiwalaan. Mahirap din po yung umasa at magkaroon ng pag-asa kung ang tingin mo puro problema at kung walang pag-asa. At ang pinakamahirap dito, yung word na endurance and perseverance. Mahirap mag-endure at mag-persevere kung paulit-ulit ang problema. Tama po ba? Mahirap po ito eh. Pero ang tinuturo po dito, practice love that protects. Okay? God's love endures. God's love protects. And God's love perseveres even in tough times. Biyaya po ng Panginoon yun eh. Kahit po ang tigas ng ulo natin, the Lord's love, di ba? The everlasting love of the Father, paulit-ulit po niyang pinaparana sa atin. Kaya nga po paulit-ulit po niyang binabanggit sa salita niya itong bagay na ito eh. Always protect. Bakit ang Panginoon? He always protects. Alam niyo po ba yan? Marami mong pagkakataon sa buhay natin, malamang sa katigasan po ng ulo natin, malamang napahamak na tayo, pero praise be to the Lord because He practiced itong love that protects. Marami po sa atin nakaka-experience sa mga pangit sa buhay natin, pero sa biyaya ng pag-ibig ng Panginoon, He protects. Maganda po pinapractice po natin ito, we always protect. Okay? Be the protector in our family. Not just physically, okay? Not only emotionally, but spiritually. Ulitin ko po we are to be protector of our family, not only physically, not only emotionally, but spiritually. Practice love that protects. Tingnan mo natin isa-isa po yung bagay na yun. Una, physically. Kapag ka ang anak mo, inaaway sa kalye, anong gagawin mo? Sige, bubugin mo lang para tumibay. Ganun po ba? Pagka ang anak ko po, kahit po mas matangkad si Antonio sa akin, pag may nakita ako sa kalye na inaaway yan, kahit hindi ko alam kung ano ang issue, ipagtatanggol ko yan. Bakit po eh? Anak ko yan eh. It is my duty as a parent and as a father to protect him. Eh ganun din po yung asawa ko. Lalo na po yan. Pag may nakapi sa asawa ko, nang alimusta sa kanya, ako muna magtatanggol dyan. Di ba? Pag may nagsabi sa kanya hindi siya maganda, hindi ako mapayag noon. Ako muna magsasabi maganda siya. Bakit? It is my duty to protect her. One point ako dyan. Enjoy. Para-paraan lang naman. Talagang bibuild up ka lang talaga. Mga tatay, ako matutukin din yan. Okay? It is my duty to protect my wife. Hindi po ba? Hindi lamang po yun. It is our duty, okay, to protect our family emotionally. Baka po ang problema, yung mga anak natin nag-depress at pag tinanong mo kung dahilan depression nila, ikaw ang dahilan. Ibig sabihin, you are not protecting them emotionally. Kung may magtuturo sa kanila ng tamang emotions about love, di ba? Magtuturo sa kanila about proper relationship, kung paano mag-react sa mga situations, dapat po tayo po iyon. Yung tao marunong magmahal at nagpa-practice ng pagmamahal. Yun po yun eh. Hindi lamang po yung pinakamaganda ay ito. We are to be spiritual protectors. Bakit ko po sinabing ito yung pinakamaganda? Bakit po? Para hindi ka magkamali sa mundong ito sa batas, dapat pag-aral ka ng law. Tama po ba? Para hindi ikaw ma-experience ng maraming sakit at magkaroon at matubo ng sakit mo, dapat ang pinag-aaralan mo ay pag-aral, medisina. Tawa. Pero sa buhay na ito, para hindi ka mapariwara, ang dapat pinag-aaralan mo, yung nagbibigay ng buhay, at ay walang iba kundi ang Diyos at ang salita ng Diyos. Eh, ang problema sa atin, lahat po pinag-aaralan na natin eh. Lahat po ng video sa YouTube, napanood natin eh. Lahat po ng mga libro, nabasa na po natin eh. Lahat ng mga authors na gusto natin, nabasa na po natin, maliban sa salita po ng Diyos.
Ang masakit na ituro mo na sa pamilya mo, na ituro mo na iba't ibang prinsipyo sa pamilya mo, maliban ang salita po ng Diyos. We are to be spiritual protectors. Kaya nga po ang kailangan ng pamilya, yung mga tatay na marunong magmahal, yung mga nanay na marunong magmahal, at yung mga anak na marunong magmahal. Hindi lamang sa pamilya. Ang unang itinuturo sa pamilya, hindi mo mahalin ang asawa mo. Ang tinuturo, hindi mo mahalin ang anak mo. Ang tinuturo, mahalin mo ang Panginoon. Dahil pag natuto ka magmahal sa Panginoon, matututo kang magmahal ng tama sa asawa mo at sa pamilya mo. We are to be spiritual protectors. Bakit? Ang daming predators ng mundong ito. There are a lot of predators in this world. And listen to this carefully. If there are predators, we are the prey. And if there are a lot of predators and we are the prey, what do we need to do? We need to pray. Kapag ka po may trouble, lapit sa Panginoon, manalangin, mag-aral ang salita ng Diyos. Na andito sa salita ng Diyos, lahat ng mga bagay para hindi ka mapahamak. Ang daming instructions dito para mapabuti ka. Ang dami ditong warnings para maiiwas ka sa pahamakan. Ang daming principles sa Bible para pagpalain ka ni Lord. We are to be spiritual protectors. Dapat ang unang nagtuturo po dyan, tayong mga nagmamahal sa pamilya. Kaya po ako naniniwala po ako, kung talagang mahal mo ang pamilya mo, dinadala mo yung pamilya mo sa Panginoon. Kung gusto mo talagang proteksyonan ang pamilya mo, dinadala mo ang pamilya mo sa Panginoon. Diba? Susunod na lang po lahat yan. Kapag kamahal mo pamilya mo, dadalhin mo yan sa church. Eh baka po pagka gumigimik yan sa bag, dinahatid mo eh. Pero pagdating sa church, hindi yung madala, hindi yung maihatid. Eh may problema ka. Tapos pagdating na may problema ka, na-trouble yung anak mo, nainggit sa droga, nainggit sa premarital sex o sa sindikato, ang problema mo, tatakbo ka ngayon sa Panginoon, paano gagawin ko? Sabi sa'yo ng Panginoon, anak, bago ba mangyari yan, sinabi ko na yung mga warning eh. Nagbigay na ako ng instruction sa inyo eh. Ang tunay na nagmamahal, nagpa-practice ng love that protects. So what the family needs right now is fathers who are spiritual leaders. Family needs mothers who are spiritual promoters. Okay? At ang kailangan, children who are followers of Jesus Christ. Be protector of our family, not just physically, emotionally, and spiritually. Stand against gossips. Stand against bitterness. Diba? Stand against conflict that would harm unity. Eh, problema po sa atin, tinuro ng Bible po yan eh. Do not count or do not keep records of wrong. Pero mas mali na sana mag-keep ng records of wrong. Tama ba? Kaya pa may asawa nag-away, nagkakasumbatan, they keep records of wrong. Ako nga eh, ako nga eh, ako nga eh. O, eh di ikaw na. Kaya nagiging bitter eh. Diba? Itong bitterness, gossip, and conflict, it harms unity. Kung babalikan yung binasa natin in verse kanina ng Colossians, wala naman po yung bitterness eh. Hindi mo sinabi lang, clothe yourself with bitterness. Hindi po sinabi lang, clothe yourself with gossips. Diba? Hindi sinabi lang, clothe yourself with conflicts. Ang sabi lang, clothe yourself with patience, gentleness, kindness, diba? Forgiveness. Sabi ito eh, we are to be, sabihin natin, watchmen. Alam mo, kinawin mong Bible po diyan. Tayo po ay watchmen ng Panginoon. We are to watch over our family. We are to watch over our flocks. Tagapagmatsyag. Taga-protect na. Kapag ka po itong uri ng pag-ibig na ito ay pinapractice natin, it would bind our family together. At panghuli po, na gusto ko ibahagi, promote love and peace sa tahanan po natin. Ano pong sabi sa verse na ito? Romans chapter 12 verse 18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace
with everyone. Ulitin ko po marahan ko pong sasangpitin. Ang sabi po if it is possible, okay, as far as it depends on you, sabi po ng Bible ito, live at peace with everyone. Ang hirap po na may kaaway. Ang hirap po na may kaaway. At ang pinakamahirap na kaaway, yung kasama mo sa bahay. I would remember, noong pong, quick lang po, allow me to share with you this story of mine. Nung ako po ay medyo bata-bata pa. Medyo naging, mukha lang po akong angel, pero marami po akong mga kalukuhan talaga nung kabataan ko. Alam ko po, nung high school po ako, ay, siyempre mga kabataan dito, mga uso. Nung high school kasi, sa mga kalalakihan, nung panahon namin, uso yung away. Yung mga tipong magkatitigan ng uso. Bakit ka lang, sutukan tayo. Mag-uso po na mga ganang panahon yan. So because of that, I was a bit rebellious during that time. Nag-backslide po kasi ko noon Ang masakit po, nililigon na school namin, sementeryo, sa Pasig. Okay, sa mga taga-Pasig, di pa alam yan May eskwelahan na dalang malaki dyan, malapit sa munisipyo. Okay? PCC at saka LICS. Sa LICS po ako nag-aaral. Sa likod doon, sementeryo. Kapag kami nag-aaway doon, ang hamunan doon, punta tayo sa likod, sementeryo. Doon magsusundukan, mapakawala lang ng init, sundukan kayo, aawatin kayo, tapos wala na. Kasi sementeryo pastor. Kasi diretso sa nicho. Literally, yung mga ginagawa kami ganon. Yung mga tipong pagka, inilulublog talaga sa nicho. Lalo pag umulan, yung nicho basa-basa at may tubig, swimming pool yun. To make the long story short, may nakaaway po ako nung high school pa. Diba? For some reason, nagkabuyuhan lang na tipo. Alam niyo yung uso natin nagsusumpitan, ngayon kasi digital na lang ang mga Mahihina mga nila lang ngayon Diba? Di ba kayang people ngayon, diba? Totoo naman talaga Sobrang hina naman nila lang ngayon. Ang asaran ngayon sa social media, di ba? O bungi, o di ba? Ganun Tapos ilalike nung ganito, isi-share sa ganito. Ganun ang pagbubulit, digital ang bullying ngayon. Nung panahon po namin, iba ang bullying. Kumukuha ng straw. Tapos bumibilot ng papel. Ano yung ganun? Umabot dito. Tapos bibilugin. Bibilugin na parang kulangot, di ba ganun? Tapos didilaan. Pwede dilaan. Ibabala yun dun sa sa straw. Susumpir. Subukan mo tamaan ka nun. May straw ko dyan subukan mo. Sino gusto pinig ko dito? Marunong ka ako Meron. Pag tinamaan ka nun, masakit nun, mamantal. May mga loko, bumaba pa ng munggo. Pero nakakabili ka ng piso-piso munggo dati. Yung nasa plastic. Munggo ginagamit. Pagka sinumpit ka, talagang pantal ka Kaya wala pong mga lalaki na umuupo sa harapan. Bakit? Lahat tumakan yun, nasa likod Tapos pagka sinumpit mo, tumingin ka, lahat nakikinig. Tama ma'am, okay po. Maangan lahat. Hindi ba? One time po, mabait po ako Nakikinig po ako sa teacher ko Pinagbintangan ako. Ako daw. Sinumpit mo, hindi wala nga ako hawak na straw. Loko yung classmate ko, barkada ko ba, ang ginawa, pagkasumpit niya, inilagay sa harapan ko sa desk ko yung straw. Nakikinig ako. Sabi sa akin, ikaw yun Ako? Nakita mo? Hindi. O parang sabi ako, yung straw nasa iyo Sino naglagay ng straw? Bakit ako pinagdalpan niyo? After ng school, niyaya ko na suntukan, sa bait ko, pinabigyan ko. Sige, tayo sa tayo sa sementeryo. May rule pa Suntukan lang, katawan lang Walang sipaan wala sa mukha. Kasi kung hindi, yan sa principal natin. Sige. Mga tig-10 suntok lang kami after noon. Awat na. Hindi, isa pa, lugi Mga bata talaga Ito masakit. 2000,
Okay? Nag-Bible school po ako. I quit my work, nag-Bible school po ako, tapos nagkaroon po tayo ng mga sports fest, talent fest, kasama po mga workers din. Kaya mga Bible student, di ba? Madalas po, ang sports fest ay ginagawa sa Pasig. Nagkataon yung sports fest sa Pasig, bumili ako ng merienda lang. Naglalakad ako doon sa may ilalim ng pinaka-hallway doon sa may pinaka-hallway, parang waiting shed, malapit school namin. Out of the blue, ramdam na ramdam ko eh. May umahamba na suntok sa akin. Uy! Ano? Anong gusto mo? Gulat po ako eh. Tapos sabi sa akin, etong masakit. Hindi mo ako nakikilala? Eh, sino ka ba? Isipin niyo po, high school ha. 1990s po ako graduate ng high school. Tapos, inambahan mo suntok. Hindi kita kilala, pero gusto mo, papatulang kita. Sabi ko, taga rito rin ako sa Pasig. Kung taga rito ka, taga rito din ako. Diba? Kung halang ang bituka mo, hindi halang ang bituka ko. Bible school natin, pabait ako. Pero papatulang kita. Sino ka ba? So, wala niyo sagot. Naalala mo, nung high school tayo, diba? Nakaalamang ka na suntok eh. Sino ba to? Ang laking mama nito ah. Eh, ang bata ng itsura ko eh. Sino ka ba? Classmate mo ko nung ganito, sa batch brownie, section natin. Na unti-unti bumabalik sa isipan ko. Sabi ko, ikaw ba yung nakasuntuan mo sa ano? Uy, kumusta ka na pre? Hindi niya alam kung makikiti siya kung maaasar siya eh. Kumusta ka na? Ang tagal na nun, ano ka ba naman? Halika, mag-Jollibee tayo. Sabi niya, hindi gusto kong bumaboy, nakalabang kayo sa suntok eh. Okay na yun, tagal na nun pre. Ang sinasabi ko po dito, we are to promote love and peace. Mahirap mo may kaaway eh. Because that is unsettled issue during that time. High school lang hinahabol pa ako. Hindi mo ba? Ganon din po sa bawat isa. Totoo, nakakatawa yung storya na yun. Pero marami po mag-asawa dito. Di ba? Sa sobrang bitterness nyo, okay? Ang ginagawa nyo, yung pinag-awayan nyo nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, baon ba ako yung mag-asawa na kayo? Naalala ko nung mansarin natin, hindi mo ako binila ng chocolate. Mansarin? Ilang taon na kayong 30 years na kayong kasal? Yung pala ng issue mo. Mahirap po yung may kinikimkim. Kaya po ako, hindi po ko kumakain ng ampalaya. Alam niyo bakit? Ayoko maging bitter. Kaya gusto ko chocolate, Ferrero. Kasi gusto ko maging sweet. Ayan. Ganun lang ang mabalatan dyan. Okay? Yung po yung sasabi po, mahirap po yung merong ganon. Sa pamilya, true love seeks reconciliation and avoid unnecessary conflict. If you would avoid it, I would remember, marami ko mag-concentrate. Sabi po na aking pastor, payo sa mga couples, kapag ka may gusto yung asawa mo, tapos hindi mo na maikamamatay, pagbigyan mo na. Parang medyo delikado ko mamaya dito. Pwede mo paki-edit out? Ito naman po yun eh. Kapag kami gusto yung asawa mo, hindi mo na may kamamatay, huwag niyo nang pagtalunan. Diba? Kasi kung pinagtalunan niyo yan, madadagdagan lang ang wrinkles sa mukha niyo. Kung hindi mo ikamamatay, pagbigyan mo. Gusto mo nila, hello love, goodbye, pagbigyan mo. Eh ayoko pastor ang corny. Okay lang yun. Ang corny man ang pinanood nyo. Diba? Ang pogi mo naman sa harapan niya. Diba? Napagbigyan mo. Oo. Sabi ko, sige ba, pasok banatan mo. Pastor, sabi ng mga babae dito, parang, mga malalaki ganun din naman. Diba? Mga misis, ganun din po, pagka may gusto yung asawa nyo, hindi mo naman ikamamatay, pagbigyan nyo na. Hindi po ba, matuto po tayo magpalagpas? Diba? Na-late lang ng 1 minuto, late ka na naman ah. 1 minuto lang na late ng babae na. Paano ka nakapababae ng 1 minuto? Hindi mo pwede na traffic lang? Diba? Sobrang pagdududa mo eh, no? Baka na kasi hindi taga-katiwa-tiwala eh, diba? Kasi nasabi lang po dito, let us promote love.
Because love reconciles. Pag-ibig, pinagbabati ang pamilya. Pinagbabati ang mag-asawa. And it avoids unnecessary conflict. Una, paano po natin gagawin ito? Yung promoting love and peace. Be the first to apologize. Pagka may away, mag-apologize. Pastor, paano mo mag-apologize? Hindi naman po ako yung may mali. Matuto ka mag-sorry. Kahit hindi ka may mali. Natutunan ko po yan eh. Bakit po? Lahat ng marunong mag-sorry, okay, natututong patawarin. At kapag ka natutong mag-sorry, nare-reconcile. Ang pag-ibig. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang dami po nating presidente na may nagawang pagkakamali. Yung mga ilang previous presidents na lang. Kahit si President Igo, hindi po lahat ng ginawa niya perfecto. Hindi mo sa perfecto kong presidente eh. Pero pag nagkamali siya, sabihin niya, sorry. Ang sabihin ng mga tao, pagdidigdigan pa ba na, ito ginawa mo, hindi na, nag-sorry na eh. Diba? Ganun din po. Pagka may pagkakamali, o ikaw nagkamali, matutong mag-sorry. Kung hindi ka nagkamali, sorry na, pakulang ka mag-away. Sige na, ako na mali. Ikaw na tama. Para may bitterness pa rin ang dating. Matutong mag-sorry. Matutong mag-apologize. Ngayon, kung may nag-sorry naman, matuto ka namang magpatawad. Ang dami naman kasi, nag-sorry na, pabebe pa. Nag-sorry na, gusto pa kung ano-ano pa. Nag-sorry, hindi ako tumatanggap ng sorry lang. Binigyan ng bulaklak, ayaw pa rin. Hindi ako tumatanggap ng bulaklak lang. Binigyan ng chocolate, hindi ako tumatanggap ng bulaklak lang. At saka ng chocolate lang. Ayaw mo talaga. O pinadala ng bulaklak yung bilog, may nakalagay na ribbon. O ayan, may bulaklak na, may ribbon pa, may chocolate at nakalagay dyan with deepest sympathy. Tatanggapin mo? Hindi na. Ang sinasabi lang po natin dito, if you would learn to apologize, you learn to forgive as well. Matuto ka magpatawad. At lalo tigit, itong pag-apologize at pag-forgive, it will bring peace to our family in times of disagreements. Masarap po yung may mga pag-aaway, pero natututo nyo i-overcome yung challenges at ito. Bakit? Let love guide your words and actions. Let love guide your words and actions. Ano ang gagawin mo? Whether yan ay sa asawa mo, sa anak mo, diba? Kahit sa boyfriend mo o girlfriend mo, do all your words and actions with love. Kahit po sa mga magulang, kapag ka po kayo papaluin yung anak nyo, huwag niyo papaluin yung anak nyo dahil gusto nilang papaluin. You always do it with love. Diba? I love you kaya pinapalo kita. Kasi ayaw kitang mapahamak eh. Ito pong tatlong bagay na ito. Ang sabalikan po natin yung verse. Pakibalik yung Colossians na natin. Colossians. Ano pong sabi dyan? Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved by God, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And the most important thing of all, above all, over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Tandaan po natin, God's love isn't just a glue that holds families together. It's the thread that keeps them growing. Ulitin ko po God's love isn't just the glue that holds families together. It's the strength that keeps them growing. Yung pag-ibig po ng... Let me call the praise in, please. Okay. Lahat ng instrumentalist natin dito po tayo. We will sing the last song. Pero gusto ko i-share po ito, God's love, yung pag-ibig po ng Panginoon, hindi lamang po sa basta pandikit that binds our family into perfect unity. Ito po ay nagiging kalakasan o source ng kalakasan para po ang pamilya po natin ay patuloy na mag-grow at mag-mature sa pag-iibigan.
God's love isn't just a glue that holds families together. It is the strength that keeps our family growing. Possible po ba ito, Pastor? Yes, that's possible. And I think that's fairly possible pagdating po ito. Ano niyo pa paano? If and only if Jesus would be the center of our home. Jesus would be the center of our home. Conflicts that threatens our home, that's a reality. Miscommunication, that's a reality. Hindi mawawala yung miscommunication. Misunderstanding, hindi po mawawala yung misunderstanding. But if and only if Jesus will be the center of our home, ano yung tatlong points sa binasa natin? Pursue love that wala na kagad Pakipost sa akin ulit para malimay. Pursue love that prioritize. Sumunod po, ano po? Hindi po ko naniniwala speaking in tongues eh. Ano mo sa amin dyan? Pakipost na lang para di magkamali. Next, anak. Okay. Pursue love that practice love that protects, and pinakapakuli, promote love and peace. Bagay na kailangan na matutunan natin kung paano natin i-apply yung love sa family. Because if we practice this, and if we will make God the center of our home, then it will not only glue the family together, the Lord will strengthen our family together and closer. Not only together, but to the Lord. Mas magiging malapit, mas magiging matibay, at kahit anumang dumating na bagyo pagsubok sa buhay ng pamilya, sigurado kaya po natin lampasan sa biyaya ng Panginoon. Shall we all stand and shall we sing this song? Can we sing this? Can we declare this song sa family po natin? For our family and for Jesus to be the center of our family. May patigol po yun. Can we do that? Pwede po ba may gawin po ako ngayon? Kung kasama niyo po yung family members yung may dito, pwede ba samahan, tabihan mo sila? Okay? Pwede bang dalhin mo yung family mo dito? You come together in this place. Magkaroon po tayo ng deklarasyon sa Panginoon. God, I want you to be the center of our home. Pastor, wala ko yung pamilya ko dito. Okay lang. Ilapit mo sila sa Panginoon na sana sa mga susunod pa ng panahon ng pagsamba, makasama mo rin sila. Okay? Why don't you bring your family here in this place? Come on. Wow. Nakatawa ba yung people talaga na ako na, no? That's what I want. Bring your wife, bring your family, bring your father, bring your mother. Okay? Pagawin natin, sama-sama tayo mananalangin bilang isang pamilya buo. Okay? At i-declare natin that God will be the center of our home. Pwede ba din gawin po yun? Can we do that? Can we do that? Jesus at the center of our home. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Pwede ba akbayan mo yung pamilya mo? Jesus be the center. Lapit kayo dito. Pwede ba ipanalangin mo yung pamilya mo? Ngayon, kung katabi mo siya, pray for your father. Kung katabi mo siya, pray for your mother. Pray for your husband or your wife. Kung wala sila dito, that's fine. You can pray for them. Na sana, yung love na natutunan mo ngayon, may-apply mo sa kanila at may-apply mo sa pamilya niyo. Why don't you pray for them? Can you pray for them right now? Go ahead, come on. Jesus, you're the center. Everything revolves around you.
center of my hope. Declare it to the Lord. Come on. You can sing louder than that. Come on. Jesus be the center of our hope. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. The center of our heart. Come on. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Yes, Lord. Ngayon pong umaga po, Panginoon ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon. Sa bawat isang miyembro at bahagi ng pamilya na nakarito. Whether our family is here or not here, Panginoon. Our desire, Panginoon. And as we believe, Panginoon, and as we declare, please, Lord God, be the center of our home. Kasi lang po, Panginoon namin, unless the Lord builds the house, they labor in vain that build it. Unless, Lord God, you will be the center of our home, lahat ng gagawin po namin sa pamilya namin would be in vain. Walang kwenta, walang kaparanakan. Pero kung kayo, Panginoon, ang mangunguna, kayo ang maglilid, Panginoon, we will pursue love, Panginoon, that perseveres, Panginoon. We will pursue love, Panginoon, that protects. We will practice love that protects, Panginoon. And we will promote, Panginoon, yung love and peace in our home, Panginoon. Because what we do believe, katulad ng tinuro mo sa amin, love binds our families together. And the love that comes from you, Panginoon, would strengthen our family. And we will be strengthened, Panginoon, by your grace, Panginoon, lamang. Na yung tahanan namin, Panginoon, hindi lamang sa magiging bahay, kung hindi magiging tahanan, Lord God. Always be the center of all our actions, and all our words, and our decisions, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang masangguni namin, Panginoon. Always be the center